Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Namo Vishnupadaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimate Siddhaswarupananda Paramhamsa iti namine, Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Magandang buhay po sa ating lahat. Nung nakaraan pong linggo, ang topic po ng aking pagtalakay ay ang unang hakbang papunta sa tunay na kaligayahan. At ang pinakamensahe doon, ang unang hakbang ay ang pakikinig ng mga transcendental sounds o spiritual sounds mula sa transcendental na bibig ng pure devotee ng Diyos at ng mismong Diyos. Ngayon po, ang ating pong topic ay ang pundasyon tungo sa tunay na kaligayahan. Ang target po natin dito ay paano malasap yung tunay na kaligayahan. Matikman natin, manatili sana tayo sa pag-iral na tayo ay tuloy-tuloy na makaranas ng tunay na kaligayahan. Kaligayahan na talagang magpapakumpleto sa ating pagkatao, sa ating puso, sa ating damdamin. At yung tunay na kaligayahan po ay siya naman po ang talagang hanap ng bawat isa sa atin. Hindi po masama ang maghanap ng tunay na kaligayahan. Lahat po tayo ay nag-aambisyon na mamuhay ng nakakatikim ng tunay na kaligayahan. Ang masama po ay pag hindi po natin alam kung saan natin matatagpuan ng tunay na kaligayahan. At yung inaakala natin na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan ay pagtutuunan natin ng buo nating panahon, lakas, buo nating buhay. Pero sa kaduluduluhan pala ay mabibigo naman tayo na matikman ng tunay na kaligayahan. Ngayon po, ang pundasyon tungo sa tunay na kaligayahan, ang pundasyon
sa pagkakaroon natin, sa pagtatayo natin ng bahay, ng buhay, ng kondisyon o kalagayan ng tunay na kaligayahan, ang pundasyon, baga ito yung kung saan na mo itatayo. Ito yung tatayuan ng iyong pagsisikap na makatikim ng tunay na kaligayahan. Ano yung pagtatayuan mo nito? Ano yung pagbabasihan mo ng iyong pagsisikap? Ng iyong paghahanap na matikman yung tunay na kaligayahan? Ito yung tinatawag na pundasyon. Pag mali po ang pundasyon, pag mali po ang basihan na yung pagsisikap na makatikip ng tunay na kaligayahan, pag mali po ang basihan, pag hindi talaga pundasyon, maling pundasyon pala, ay hindi mo matitikman yung tunay na kaligayahan. So, kailangan nating tukuyin, i-identify kung ano ba talaga yung matatag na pundasyon, tunay na pundasyon, garantisadong pundasyon, tunay na basihan ng ating magiging sikap na makatikim ng spiritual na kaligayahan, ng tunay na kaligayahan. Sa pagsisimula ng pagtukoy na ito, nais ko po sanang banggitin sa inyo ang isang o dalawa o isang mensahe na mula po kay Panginoong Hesus Kristo. At ito po ay mababasa natin sa libro po ni Lucas sa ika-6 na kapitulo, bersikulo o talata ika-47 hanggang ika-48. Kung ipagpatuloy po hanggang ika-49 ay napapalo po dito yung mensahe ni Panginoong Hesus Kristo. Tungkol sa pagkaroon natin na matutulong sa atin na matukoy yung tamang pundasyon tungo sa tunay na kaligayahan. Sabi po niya sa Lucas chapter 6, verse 47 to 48, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Ulitin ko po. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. So nakalagay po rito, lumalapit sa Kanya kay Panginoong Hesus Kristo, nakikinig sa Kanya, at gumagawa ng mga napakinggan mula kay Panginoong Hesus Kristo. Si Panginoong Hesus Kristo po ay kinatawan
ng kataas-taasang Panginoong Diyos. Kataas-taasang Panginoong Krishna o Jehovah, Allah, Yahweh. Isa lamang po ang kataas-taasan. Marami lamang po siyang pangalan. Po. So ang salita po na lumalabas sa transcendental na bibig ni Panginoon Jesucristo ay galing po sa Diyos. Yan po naman, katotohanan niyan na ang kanyang sinasabi ay galing sa Diyos ay sinusuportahan ng iba pa niyang mga binitawang salita na ginagawa lamang niya, sinasabi lamang niya ang mga pinag-uutos na gawin niya o sabihin niya, pinag-uutos ng Panginoong kataas-taasan, Panginoong Diyos. So, kailangan po nating maunawaan sana. Hari nawa po maunawaan natin na ang mga salitang galing po sa Diyos. Mga salitang galing po sa kinatawan ng Diyos. Ito po yung mga transcendental sounds. Ang mga transcendental sounds po ay walang pinagkaiba sa Diyos. Hindi po natin ito maihiwalay sa Diyos. Ang laman po ng mga salita na binibitawan ni Panginoong Jesucristo at ng sino mang kinatawan ng Diyos, ng mga pure devotee ng Diyos, mga salitang galing po sa Diyos, ay katulad po ng Diyos. Walang pinagkaiba sa Diyos. Ito po ay mga mensahe ng katotohanan. Pag naintindihan po natin ang katotohanan, naintindihan po natin yung Diyos, yung katangian ng Diyos, yung pagkatao ng Diyos. Unti-unti, nagkakaroon tayo ng mas malinaw, mas malawak, mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Appreciation sa katauhan ng Diyos, sa pag-iral ng Diyos. So sabi po rito sa binitawan na pangusap ni Jesus Cristo, yung tao na nakikinig, lumalapit sa Kanya at nakikinig sa Kanya at gumagawa ng napakinggan sa Kanya, siya po ay katulad na isang tao na humukay ng malalim at nagtayo ng kanyang tahanan sa pundasyong bato, sa pundasyon na matibay. Kung gustuin po natin ito, ang buod, essence ng mensahe na ito ni Panginoon Jesucristo, ang tinutukoy niya na pundasyon na bato, pundasyon na matibay, ay ang mismong Diyos. Ay ang mismong Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos. Kung ano man po ang ating pagsisikapan sa ating buhay,
At ang hangarin natin para kaya tayo nagsisikap ay makatikim tayo ng kaligayahan. Ang magiging pundasyon natin ay wala ang Diyos. Kailanman po, ano man yun, sikap na yun, mabibigo po tayo na makatikim ng tunay na kaligayahan. Unawain po natin ang prinsipyo na ito, ang katotohanan na ito. Bawat isa sa atin ay lubos-lubusan na nakadepende sa Diyos. Lubos-lubusan po tayo nakadepende sa Diyos. Handyan lamang po ang Diyos. Lagi pong available. Pero napuputol ang ating connection sa Kanya kapag ka nakalimutan natin siya. Nawala sa ating kamalayan ang ating kamalayan tungkol sa ating relasyon sa Diyos na tayo ay mga bahagi ng Diyos. Maliliit na parang isang maliit na sanga na nakadikit sa isang malaking puno. Andiyan po ang isang puno at kapag yung sanga ay talaga nakakonekta sa puno, ang lahat ng nutrisyon, lahat ng biyaya na nanggagaling sa puno ay dadaloy sa sanga na ito. Pero meron po tayong mapapansin na pwede nga dyan yung puno, nakadikit yung sanga, pero patay po yung sanga. Kasi hindi talaga siya nakakonekta sa puno. Parang nakakonekta pero hindi talaga nakakonekta dahil putol yung connection na dadaloy yung anumang biyaya na meron sa puno. Naputol. So, kailangan po talaga natin na makonekta sa Diyos sa pamamagitan po ng pag-ibig sa Diyos, sa pamamagitan po ng devosyonal na pagsisilbi sa Diyos, ng pag-ibig sa Diyos. Eternal po na tayo ay mga anak ng Diyos. Galing po tayo sa Diyos. Subalit, kung hindi po natin kikilalanin ang eternal nating connection sa Diyos, ang eternal nating relasyon sa Diyos, ang eternal nating relihiyon o gawain na pagsisilbi sa Diyos, napapatid, napuputol yung ating spiritual na connection sa Diyos. Di po ba sa buhay natin dito sa mundo na ito, sa isang pamilya, may magulang o may tatay, tapos may mga anak. Andun yung relasyon ng tatay sa yung anak.
Andun yung relasyon. Pero dahil yung anak ay hindi talaga nagpapailalim sa kagustuhan ng kanyang ama, kahit man po sila ay mag-ama, wala po yung tamis ng pag-ibig, tamis ng mapagmahal na relasyon na matitikman sana nung anak kung iniibig niya, minamahal niya yung kanyang ama. Hindi nawawala yung pagmamahal ng ama doon sa anak. Hindi nawawala. Subalit yung anak, dahil sa pagmamalaki, hindi ko kailangan yung aking ama, ay humihiwalay siya sa kanyang ama. At ibig niyang mumuhay ng hiwalay sa kagustuhan, sa pag-ibig ng kanyang ama. Ganun din po, meron pa isang paghahambing o pagkukumpara. Ang isda po at ang tubig, ang basihan, ang pundasyon ng masayang buhay ng isda ay yung nandun siya sa tubig. Nakadepende, lubos-lubosan, nakadepende siya sa tubig. Yeah. Ewa. Madali pong itong makita di ba? Maunawaan. Di ba? Ang pundasyon ng buhay niya, ng isda, ng maligayang buhay niya, ay ang tubig. Subalit, pag nawalay siya sa tubig, agad-agad ang isda ay makakatikim ng hindi kakumpletuhan sa kanyang buhay. Makakatikim siya ng may kakulangan sa kanyang buhay. Makakatikim siya ng pagdurusa. So, ganun lang din po yan. Kailangan po nating maunawaan na tayo ay lubos-lubusan na nakabase, nakadepende sa ating matamis na relasyon sa Diyos. Kapag mahal na relasyon sa Diyos, devosyonal na relasyon sa Diyos, pagsuko sa pag-ibig ng Diyos, pagpapailalim sa Diyos. Yun yung natural sa atin. Magpailalim tayo sa kataas-taasang Panginoon. Huwag na tayong umalis dun. Yun ang normal, natural nating spiritual na pag-iral. Ang makalimutan siya, at dahil nakalimutan natin siya, hindi natin sinasaalang-alang kung ano ang ayaw at gusto ng Diyos. Hindi natin sinasaalang-alang ang kagustuhan ng Diyos. Dahil nalimutan natin siya. Ang mangyayari po sa atin, wala tayong tunay na basihan, tunay na pundasyon sa ating pag-iral. At dahil wala tayong tunay na pundasyon sa ating pag-iral, ano mang gagawin po natin ay mawasasayang. Guguho. Masasayang lamang. Walang silbi. Walang silbi. Gaya po ng mensahe po ni Jesus Cristo, kung itutuloy po natin yung pagbabasa sa Lucas 6:47-48, papunta po sa 49.
Okay? Papunta po sa 50. Sabi po, kaduktong po niyan. Di nagtayo yung tao, naghukay siya ng malalim, tapos itinayo yung kanyang bahay sa pundasyong bato, matatag na pundasyon. Nagtayo siya ng bahay, dumating yung hangin, malakas na hangin, tubig, pero nanatiling nakatayo yung kanyang bahay, kanyang tahanan, kanyang istruktura, kanyang building, yung kanyang buhay, yung kanyang kaligayahan. Patuloy siyang nabubuhay at patuloy siyang umiiral ng may tunay na kaligayahan. Tapos sabi pa na, pagpatuloy pa yung pagbabasa doon, yun namang hindi sumusunod. Okay. Okay. Hindi lumapit kay Jesus Kristo, hindi lumapit sa Diyos, hindi nakapakinig, at hindi gagawin yung hindi nakadinig, gagawin niya? Wala man siya nadinig, di ba? So, ang gagawin lamang niya ay kung ano yung inaakala niya na tama, papaligaya sa kanya. So, yun ang kanyang tinatawag na pundasyon. Pero hindi talaga yung matatag na pundasyon. Peking pundasyon, akala mo lang pundasyon. Ay po. Ang mangyayari, nagtayo ka doon sa hindi tunay na pundasyon, lupa lang, buhangin lang, marupok. Dumating yung hangin, buwal agad. Dumating yung tubig, was out. Tangay yung yung bahay. Lasog-lasog, sira-sira. Pati yung tinasabi mong pundasyon, wala. Tangay lang. Kasi wala eh. Hindi matatag eh. Nasisira, nawawala. Sayang, di ba? So, maging matalino tayo. Magtatayo tayo ng bahay, ng buhay natin. Doon na tayo sa tunay na pundasyon para sa tunay na kaligayahan. At ang tunay na pundasyon, para matikman natin ang tunay na kaligayahan, ay yung Panginoong Diyos. Diba? Maging matalino po tayo. At tayo po ay talagang magiging tunay na matalino. Wag po tayo ay nakinig sa tunay na matalino. Yung pong Panginoon Diyos. At yung mga tunay, pure devotee ng Diyos. Sino mang hindi nakinig sa Diyos, hindi nakinig sa representative ng Diyos, ay hindi po tunay na matalino. Kahit pa siya sa mundong ito ay tinuturing na marunong, philosopher, scientist, nag-doctorate, nag-masteral, nag-PhD, kung ano-anong titulo yung nakuha niya, XYZ, etc., etc. Kung wala siyang transcendental na kaalaman, wala siyang karunungang transcendental, wala siyang wisdom, wala siyang Diyos, hindi siya kumikilala sa Diyos, wala po siya. Zero siya. At anumang pagsisikapan niya ay zero. Walang silbi, walang saysay. Walang ibibigay rin na tunay na kaligayahan. Meron pa po akong babasahin sa inyo na napakagandang mensahe. Mula naman po ito sa Vedic Scripture. Ang tawag po ay Chaitanya Bhagavat.
sa Adilila ng Chaitanya Bhagavat sa ikalabing-tatlong chapter. Okay. English po ito eh. Muna, basahin ko sa inyo English. Any person who has not realized the value of devotional service to the Supreme Lord will naturally consider the position of a king most comfortable and enviable. But for the devotee of Krishna, even the happiness derived from liberation is insignificant. Therefore, mere kingly comfort is of no consequence whatsoever. Reality and true happiness lie solely in the merciful glance of the Supreme Lord. And therefore, the Vedas advise everyone to serve Him. Ulitin ko po, Any person who has not realized the value of devotional service to the Supreme Lord will naturally consider the position of a king most comfortable and enviable. But for the devotee of Krishna, even the happiness derived from liberation is insignificant. Therefore, mere kingly comfort is of no consequence whatsoever. Reality and true happiness lie solely in the merciful glance of the Supreme Lord. And therefore, the Vedas advise everyone to serve Him. Yan. Ito po yung Tagalog niyan. Basahin ko po sa inyo, Sa isang tao na hindi nakararanas ng kahalagahan ng devosyonal na pagsisilbi sa kataas-taasang Panginoon. Natural lamang sa kanya na akalain na ang posisyon ng isang hari ay pinaka-kaaya-aya, pinaka-komportable, at dapat hangarin, dapat nakainggitan, ambisyonin. Subalit sa isang devotee ni Krishna, ng Supreme Person, maski ang kaligayahang matitikman mula sa liberation o salvation ay walang halaga. Kung kaya naman, mas walang anumang saysay yung komportabling kondisyon ng isang hari. Ang katotohanan, ang reality, at ang tunay na kaligayahan ay nakadepende lamang sa maawaing sulyap ng kataas-taasang Panginoon. Kung kaya, pinapayuhan tayo ng Vedas na pagsilbihan siya. Okay. Sa mga walang alam, hindi nakararanas ng value, ng kahalagahan ng devotional service. Sa sino mang hindi nakakatikim ng spiritual na kaligayahan, dulot ng devotional service sa kataas-taasang Panginoon, dahil wala silang muwang, wala silang alam sa tamis, sa napakatamis na katangian ng devotional na pagsisilbi sa Diyos, aakalain nila na yung posisyon ng isang hari na komportable, na masagana, isipin nila na yun ay kaaya-aya. Yun ay kaingit-ingit. Kasi inisip nila, masaya yung ganong kalagayan. Kasi punong-puno siya ng material na kasaganaan,
ng material na kayamanan, material na kasiyahan, may mga nasasakupan, may mga lupain, may mga katanyagan, sinasamba, pinupuri, kinikilala. Isipin natin na yun yung magpapaligaya sa isang tao. Diba? Material, opulence. Bukod po sa sitwasyon na ito ng tinatawag na kaligayahan, dulot ng material na posisyon, meron pa pong isang pagkukunan ng kaligayahan, natawag na kaligayahan. At yun po yung natawag na liberation o salvation. Kung saan ang isang tao ay hindi nakakatikim ng anumang material na pagdurusa. Nga po yan ay liberation, kalayaan sa anumang material na pagdurusa. Meron pong ganyang kondisyon ng pag-iral. Sa mga darating po nating pagtalakay ay mas tatalakayin ko po yan. Okay po. Dito po sa mundo na ito, bagamat, okay, sabihin na natin na ang isang tao ay nakakatikim ng material opulence, material happiness, okay? So-called happiness. Pero kadikit nun, package deal nun, merong material na pagdurusa. Nagkakasakit yung katawan, tumatanda yung katawan, namamatay yung katawan, nawawalay tayo sa ating mga kaibigan, kamag-anakan, kapamilya, masakit yan. Namamatay yung ating minamahal, ay umaalis po siya sa kanyang katawan. Baga yung basihan ng ating kaligayahan ay tatanggalin sa atin. Ay, yung pundasyon na inaakalang pundasyon ay tinungkab sa'yo, inalis sa'yo, wala ka na ngayong pundasyon sa iyong buhay. Kaya malungkot po dulot sa atin yan. May hapding ibibigay sa atin yan. Lahat po ng material na bagay, talaga naman pong pansamantala. Maski po yung material na relasyon, material na katanyagan, hindi po natin lagi yan mahawakan o makontrol o ma-enjoy. Diba? So, yung tinuturing natin na pundasyon, material po, yun ang ginawa nating pundasyon, temporary. Nawawala, naglalaho. Handito tapos mawala. Handyan tapos mawala. Yung katawan natin, kung gagamitin natin na pundasyon ng ating kaligaya, yung katawan natin, malakas, maganda, malusog. Maski yan man po, nawala ang lusog, nawala yung kabataan, nawala yung ganda. Po, may pagdurusa. Di po ba? So, merong kondisyon na liberation kung saan alis tayo sa material na sitwasyon, material na mundo, material na katawan, punta tayo sa liberated state na walang material, spiritual, transcendental, walang material na katawan, walang material na paligid, pero nasa labas pa rin siya ng mundo ng debosyon o pag-ibig sa Diyos. Meron pong gano'n na liberation. Didiscuss ko po yan sa iba pa nating pagtatagpo. Okay po. So, kumpara natin na yung pinakamataas na kaligayahan dito sa mundo, pagsamasanahin na natin yung kaligayahan dito sa mundo, dulot ng material, ay parang kaligayahan na, parang tubig, okay? Na nasa dagat. Diba? Ang lapad-lapad ng karagatan. Ang lalim-lalim. Wow!
masarap na buhay, dagat ng kaligayahan. Kunwari lang, pero di ba talaga dagat ng kaligayahan. Kasi may pagdurusa. Hindi ka talaga liligaya. O sabihin lang natin na maligaya, parang dagat, ang taas, di ba? Ang lalim. Sa isa po nakarating doon sa pagkatikim ng liberation, kaligayahan na dulot ng liberation. Yung pong dagat ng kaligayahan na yun, ay sinasabi, inilalarawan na magiging parang tubig na lang ng kaligayahan na nasa isang maliit na hukay. Tulad ng hukay na gawa ng apak ng isang baka. Okay, hindi natin nakakita ng baka ngayon at yung apak ng baka na buo na isang maliit na balon dulot sa isang putikan, sa isang bukid, wala nang ganoon eh. O, palagay na natin yung tansa na lang. O kutsara na lang, okay? Kutsara, laki-laki naman natin. Kutsara, okay? May tubig sa isang kutsara, di ba? Sa isa nakatikim ng mataas na kaligayahan, dulot ng liberation, yung dagat, yung tubig na yon na nahandun sa dagat, magiging tubig na lang na nasa kutsara. Ibig sabihin, yung kaligayahan na yun, na parang dagat sa iba, sa kanya, parang dagat na lang, tubig na lang na nasa kutsara. At ang nararamdaman niyang kaligayahan, na dulot ng liberation, dagat, parang dagat. Okay? Dagat yung natitikman niyang kaligayahan. Okay? Yung nasa liberation stage. At ang tingin niya dun sa material na kaligayahan, na tinuturong naman ng iba na dagat, tubig lang na nasa kutsara. Pero sa isang pure devotee ng Diyos, yung natitikman ng tao na nasa liberation stage, okay? Stage ng liberation na walang devotional service. Okay? Ang tingin naman niya doon, tubig lang na nasa kutsarita. Mas maliit pa sa kutsara. Tubig na nasa kutsara. Kumbaga, ang punto rito, ang kaligayahan na natitikman ng isang pure devotee ng Diyos, na isang tao na nagsisilbi sa Diyos ng may devotion, lagi nakakaalala sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, ay napakataas. Napakataas. Na yung dagat, itinuturing na dagat na kaligayahan nung nasa liberation stage, ang tingin lang nila doon, tubig ng kaligayahan na nasa kutsarita. Lalo pa naman yung mga material na kaligayahan. Lalong walang saysay ang tingin niya. Na isang pure devotee, wala sa kanya yan. Kasi ang taas-taas ng kaligayahan na experience niya. Pero sa walang alam doon, hindi nakakatikim noon, wow! Dagat ng material na kaligayahan, big time na ako. This is it. So, nakalimutan lamang po natin ang pinanggalingan natin na spiritual na kondisyon. Kung saan tayo ay nakakatikim ng parang dagat na spiritual na kaligayahan. Nakalimutan lamang po natin. At tayo ay nagpapakabaliw sa pagpiga ng kaligayahan sa mundo na ito. Nakalimot po tayo sa Diyos, sa ating relasyon sa Diyos, sa ating spiritual na pagkatao, sa ating spiritual na pag-iral. Okay? So, balikan po natin yung huli ko pong binasa sa inyo na mensahe mula sa Vedas. Ito po sa banda pong gitna. Ang katotohanan, reality, and true happiness solely lies in the merciful glance of the Supreme Lord. Reality and true happiness
lies solely in the merciful glance of the Supreme Lord. And therefore, the Vedas advise everyone to serve Him. Yung realidad, yung katotohanan, malaman natin yung katotohanan. Mamalayan na, makabalik tayo sa kamalayan, alaman sa katotohanan, realidad ng ating pag-iral, at yung tunay na kaligayahan. Nakadepende po yan. Tangi. Nakadepende yan sa tuwa, sa awa, maawaing sulyap, may kasiyang sulyap, may tuwang sulyap ng Supreme Lord sa atin. Puna, kamit natin yung nabigyan natin ng katuwaan ng Diyos, ng kalugudan ng Diyos. Matatanggap po natin ang pabor mula po sa Kanya, ang awa po mula sa Kanya. Ang mercy po niya. At agad-agad po, atin pong matalaman yung katotohanan, yung realidad. Matitigman po natin yung tunay na kaligayahan. At ang Diyos po ay natutuwa. Ang tangi po talaga nagbibigay ng tuwa sa Kanya ay ang pagsisilbi sa Kanya ng may debosyon. Kaya po, ang payo po sa atin ng Vedas, ng Vedic literature, Vedic scripture, pagsilbihan po natin na may pagmamahal, ng may debosyon ng Diyos. Ito rin po ang mensahe ni Panginoong Hesus Kristo at ng lahat ng tunay na kinatawan ng Diyos. Pagsilbihan mo ng may sinsirong pagmamahal, sinsirong debosyon. Pagsilbihan mo ng may mapagkumbabang debosyon ang kataas-taasang Panginoon. Sa ganitong paraan, ay makakamit natin ang maawaing sulyap, pansin ng Diyos sa atin. At alam niyo po ba, ang pinakamadaling paraan para pinakamadali, agad-agad nating makamit ang maawain na pansin ng Diyos. Ano yung paraan na nirekomenda sa atin para makamit natin yung merciful glance ng Supreme Lord? Ang nirekomenda pong gawaing devosyonal ay ang pakikinig, pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Haribol, sambitin ang mga banal na pangalan ng Diyos. At pag nasambit niyo po ang pangalan ng Diyos, madidinig niyo din po ito. So meron po tayong dila, sambitin natin ang pangalan ng Diyos. Meron po tayong tenga, pakinggan natin ang pangalan ng Diyos. Tawagin natin ang pangalan ng Diyos. Agad-agad, makakamit natin ang pansin ng Diyos. Ang atensyon ng Diyos. Lalo tigid kapag ito'y ating inawit na may paghingi ng grasya, ng awa. Tayo mapagkumbabang tatawag sa Kanya, Panginoon ko, ako yung patawarin. Kaawaan mo po ako. Nagkamali po ako. Nakalimutan kita.
Nakalimutan ko ang relasyon ko sa iyo. Kung sino-sino ang pinagsisilbihan ko. Nakakalimutan kita na siyang aking tunay na master, Panginoon. Ngayon po, ako po sana ay tulungan mong makabalik sa mapagmahal na pagsisilbi sa iyo. Tulungan mo po. Pag ang isang anak ay nagmamakaawang humingi ng tulong sa kanyang ama, hinding-hindi. Natatanggihan ng ama ang hinihinging tulong na ito ng kanyang anak. So, gawin na po natin ang mapagkumbabang pagtawag ng mga banal na pangalan ng Diyos. Salamat po. Aribo ni Taigor, Aribo, Aribo ni Taigor, Aribo. Haribo ni Taigor, Haribo, Haribo ni Taigor, Haribo. Aribo ni Taigor, Aribo, Aribo ni Taigor, Aribo. Haribo ni Taigor, Haribo, Haribo ni Taigor, Haribo. Aribo ni Taigor, Aribo, Aribo ni Taigor, Aribo. Haribo ni Taigor, Haribo, Haribo ni Taigor, Haribo. Aribo ni Taigor, Aribo, Aribo ni Taigor, Aribo. Haribo ni Taigor, Haribo,
Haribol, Haribol, Nitaygor, Nitaygor, 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 Haribol. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, 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 Gopala Govinda Rama,
Madana Moana, Gopala Govinda Rama, Madana Moana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Moana, Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Moana, Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Moana, Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Moana, Gopala Govinda Rama, Madana Moana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana
Govinda. Haribol.